Misunderstanding na akala nila. Lamig ng konti dahil naging mainit na nga. Alam natin si Senador Robin Padilla ay suporta dito sa motion ni Senador Bato de la Rosa na i-dismiss yung kaso dahil kahapon meron na siyang inihain na resolusyon na naglalayong i-terminate itong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. At habang naka-suspend ko rin na bago tayo mag-live ngayon, habang papunta ako dito sa my live point, ay nakita naman natin. Yo, what's up mga tropa pips? So nakita nyo naman po yung ating unang video dyan na kung saan etong si Robin Padilla ay parang nagpupuyos sa buwiset o sa galit o sa inis dahil po hindi umuubra ang kanilang mga kaingutan na pinaggagawa sa Senate sa impeachment trial ni Sara Duterte. So ito po maliwanag si Robin Padilla talaga pong ito isang walang pinag-aralan, unprofessional, unethical ang kanyang mga kinikilos doon sa Senado. Nagkapatawaran daw pero nakita natin kung gaano po ka walang hiya ang kilos nitong si Robin Padilla at parang dinadarag pa ang kababayan ko na si Joel Villanueva. Nako, ako po ang akin pong pamilya Tubong Bukawi at Santa Maria Bulacan. At kami po, ako mismo ay sumusuporta kay Joel Villanueva dahil nung ito'y kumandidato, binoto ko to. At marami po akong mga kaibigan na mga kabataan na sumusuporta dito kay Joel Villanueva dahil nakita po namin ang pagiging TESDA man nito. Nung pong siya'y na-appoint na TESDA administrator, nako ang dami pong binago nito at actually muntik pa nga ako makinabang sa nito sa proyekto niya doon sa Giginto, sa isang TESDA school doon, kaya lang hindi ako tumuloy. Alam niyo po ba na ito nga si Robin Padilla, napansin ko na yan nung una pa lang na 'di ba una pa ganun-ganun pahawi-hawi ng bigote, tapos nagmukbang, tapos naka-live si Mariel, umepal, pinakita yung pototoy niya. 'Di ba? Yan yung mga ugali ni Robin Padilla na sabi ko, senador na 'to hindi dapat to kumikilos ng ganyan kasi po ang senador dapat kagalang-galang at dapat po kapita-pitagan. Kapag sinabing senador, to the highest level dapat ang respeto ng tao dyan. Kaya lang, alam natin na respect begets respect. Paano ka ire-respeto kung ikaw mismo wala kang respeto sa institusyon na kinabibilangan mo? Lalo tayong nawalan ng paghanga dito kay Robin Padilla nung malaman natin, ako po Diyos ko day, nag-uumiyak ito doon sa Senate hearing ni Amy Marcos sa ano tawag doon, monkey court kangaroo court na ginawa ni Amy Marcos na paghihiring doon sa paghuli kay Digong, di ba? So nakita natin na nag-uumiyak ito. Tapos isa pa sa mga nakakadismaya dito ay nung pumunta po ito doon sa The Hague sa Netherlands at pinagsisiksikan ng sarili niya kay Digong, kaya lang hindi po siya kinausap ni Digong, hindi siya pinapasok doon sa kulungan ni Digong, di ba? Pagkatapos sa election niya bumalik doon, hindi na naman pinapasok, hindi na naman pinansin. So ito maliwanag to na talagang ang isang Robin Padilla po ay ugaling bilibid. Sa tagal niyang nakulong sa bilibid, at siguro dahil na rin sa nalusaw ang utak dati dahil sa paggamit ng pinagbabawal na pulburon, hindi na natin maiiwasan na maging ganyan talaga siya. Yung kanyang ugali, yung kanyang temper,
'di ba, ay hindi na po may iwasan na makita natin ang isang Robin Padilla na nagwawala, nagpupuyos at parang gustong manugod at manapak. 'Di ba? Hindi na may iwasan na meron pong isang ganyan na makikita natin na kumbaga komosyon sa Senado kasi nga po ano ba si Robin Padilla? Ex-convict, ginawang senador. Ano aasahan natin? 'Di ba? Hindi mo mababago 'yan. Katarantaduhan na lang na magbago 'yan. Kung ano ugali niya nung bago yan makulong at nung makulong at pagkatapos makulong, ganun pa rin ang ugali niyan. Yan ang Robin Padilla, natural na natural. 'Di ba? Kaya ito po yung balita ng bilyonaryo. Never-ending drama sa Senado dahil sa impeachment trial ni VP Sara. Alamin natin ang mga maiinit na eksena sa agenda report ni Dexter Ganibe live mula sa Senado. Dexter, ano naman ang mga nangyari dyan? Corina, sa halip na siguro kung nangyari ito, sa halip na dismiss o hindi dismiss yung isisigaw ng presiding officer ni si Senate President Sisi Escudero, malamang ang binanggit niyan, are you ready to rumble? Dahil muntikan nang magkasuntukan sa loob ng plenaryo kanina habang naka-recess o habang nakasuspend ang sesyon kanina dahil naging mainit nga itong talakayan matapos mag-motion itong si Senator Bato de la Rosa na i-dismiss na yung kaso. Kasunod niyan ay nag-motion itong or nag-object itong si Senator Villanueva. At pagkatapos niyan, Corina, dahil naging mainit yung diskusyon, nag-suspend muna ng sesyon sa loob ng Senado. Kanina nakita natin na muntik nang sugurin ni Senator Robin Padilla itong si Senator Joel Villanueva. Putulin lang natin sandali. Actually, sinugod na eh. Inawat lang. Sinugod na. Kitang-kita naman dun eh. Pasugod na siya eh. Inawat lang Correct lang natin yung balita. Nung una pa lang ay makikita mo nang nanggagalaiti sa galit itong si Villanueva, itong si Padilla rather, matapos ngang mag-motion na mag-object itong si Villanueva doon sa motion ni Bato de la Rosa kanina. Kaya ang ginawa kanina, Corina, ng ating mga senador ay pinaglayo muna sila, binigyan ng tubig itong si Joel Villanueva sa isang sulok, pinalayo siya doon sa kumpulan ng mga senador at pinainom siya ng tubig habang itong si Senator Robin Padilla naman ay dinala doon sa likod ng session hall para naman makapagpalamig ng konti dahil naging mainit na nga. Alam natin si Senator Robin Padilla ay suporta dito sa motion ni Senator Bato de la Rosa na i-dismiss yung kaso dahil kahapon meron na siyang inihain na resolusyon na naglalayong i-terminate itong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. At habang naka-suspend, Corina, bago tayo mag-live ngayon, habang papunta ako dito sa my live point, ay nakita naman natin, in fairness naman kay Senator Robin Padilla, lumabas siya doon sa holding room, nilapitan si Senator Joel Villanueva at silang dalawa ay nagakapan. Ibig sabihin, naibsan na yung tension, yung init na nabuo kanina habang ang ibang mga senador ay nagsasagutan at nagdedebate kung tama ba yung naging venue ng pag-dismiss o paghain ng motion para i-dismiss itong impeachment court laban kay VP Sara. Corina? So Dexter, sa pagitan ng dalawang senador at saka dito sa kanilang pagbabalikan ng mga salita, merong proseso yan at merong sistema, Pwera na lamang kung nagkapersonalan. Nagkapersonalan ba ng mga lumabas sa bibig ng magkabila kaya sila nagkainitan? Wala naman, Corina, pero mapapansin natin kanina pa lang nung tumayo na itong si Senator Joel Villanueva dahil si Senator Robin ay nasa kanyang harapan lang, makita natin yung kanyang reaksyon na medyo hindi na maganda yung timpla ng mukha dahil nga pag may nag-object nga naman doon sa isang motion, hindi na ito tatalakayin o i-rule na in favor doon sa mag-o-object or kung depende man kung pagbubutuhan, kung pupunta doon sa pagbubutuhan. Pero hindi maganda ang dating, sa akin hindi maganda ang dating para kay Senator Robin Padilla doon sa objection na ginawa ni Senator Joel Villanueva na
ino-object o na kumukontra doon sa motion ni Senator Bato de la Rosa na i-dismiss na yung impeachment case. Corina. Ayun. So kumbaga nagdadahilan lamang si Senator Joel Villanueva na kanyang karapatan naman at saka nag-init at sumalungat siguro yung pag-iisip o opinyon ni Senador Robin Padilla. Oo, dahil alam naman natin, ayun, di ba? Ayaw ni Robin na nakokontra. Aba, Robin Padilla ka lang. Sampid ka lang sa Senado at ikay napunta lang dyan dahil kay Digong. Hindi ka napunta dyan dahil inihalal ka, dahil ikay magaling, matalino at napakarami ng napatunayan sa pagiging public servant o pagiging public service. O pagiging taong gobyerno. Wala ka nga napatunayan kahit nga barangay tanod, di ka nakatuntong Diba? Wala ka nga na ipakita man lang na kahit anong diploma nang ikay maging senador. Tapos ang kakalabanin mo ay ang isang katulad ni Joel Villanueva na napakarami ng napatunayan kaya naluklok bilang isang senador. Tatawagin bang TESDA man yan? Kung wala yung napatunayan sa TESDA? National lang hinawakan yan. National na position, TESDA. Buong TESDA. TESDA sa buong Pilipinas. Hawak naging under kay Senator Joel Villanueva. Ikaw, ano ang experience mo? Bilibid? Ano ang experience mo? Diba? Saan ka ba magaling? Wala. Pagiging bad boy? Dapat ba ipagmalaki ang pagiging bad boy? Diba, kita nyo? Dala-dala ni Robin Padilla ang pagiging bad boy hanggang Senado. Which is dapat, diba, kapag ikay nasa Senado na, binigyan ka ng pagkakataon ng taong bayan na maging senador. Ipakita mo naman na deserving ka. Ipakita mo naman na ang isang Robin Padilla karapat dapat maging senador. At karapat dapat ulit na maging senador sa mga darating na halalan. Kaya lang, katulad ko, ako maalala ko ang isang Robin Padilla kapag ito kakandidato ulit sa 2028. Maalala ko ito nanunugod ng isang Bulakenyong senador. Dahil lamang nakontra ang kanyang kagustuhan o nakontra ang kagustuhan o ang mosyon ng kanyang kakampi sa Senado. Ganyan ba dapat ang senador? Di baling bunganga lang, pero yung aasta-asta kang ganyan. Nakita ko si JB Ejercito parang nagtitimpi lang Pangiti-ngiti lang si JB Ejercito. Alam natin na eto si JB, for the truth at para ito sa tama. Baka kung may gumawa ng komosyon dyan at may ginawang hindi maganda si Robin Padilla, baka may lumipad na kamao dyan. Hindi natin alam kung kanino manggagaling. Diba? Hindi po karapat dapat ang ganyang akto. Yun lang, nag-iiyak ka. Kalalaki mong tao. Nag-iiyak ka sa hearing ni Amy Marcos. Dahil nakakulong si Digong sa ICC. Anak ng teteng na yan. Doon pa lang, alam na natin. Utak mong guto. Doon pa lang, alam na natin. Wala tong, talagang wala. Walang talaga, isip. Alam na natin kagad na ito hindi po hindi po ito talaga. Kumbaga kasi 'di ba, when intelligence is low, emotions are high. So mababa ang intelligence ito. Mababa ang nito, ang kanyang kumbaga yung pag-cope up sa mga pangyayari. 'Di ba? Oo, alam namin solid Duterte ka, sabi mo nga, 'di ba? Kahit silaban diyan o kung ano man ang gawin sa iyo, mangangamoy Duterte ka. Hindi naman may tatanggi 'yon. 'Di ba? Pero 'di ba? Alam mo naman nasa Senado ka na Senador ka na Alam namin na loyal ka kay Digong.
Diba? Pero, huwag kang umasa na lahat ng senador na nasa Senate ay sasang-ayon sa kagustuhan nyo. Lahat ng senador na nandyan sa Senate, aamin na lang sa mga gusto ninyong gawing motion o resolusyon. Hindi ganun. May kukontra at may kukontra sa'yo. Lalo pa. At sabi mo nga, neophyte ka at hindi ka pa abogado. Umamin ka na mahina ulo mo. Umamin ka na mahina kakayahan mo. So tanggapin mo yung mga sinasabi ng mga matatalino mong kasama. Kaya nila ino-object ang mga ginagawa ninyo. Kaya nila kinokontra ang mga pinagsasasabi ninyo. Isa lang ibig sabihin nun. May mali sa mga pinapanukala ninyo. Meron kayong hindi nagagawa o merong mali sa mga pinagsasasabi ninyo. Kaya ganoon. Di ba? Ano po talaga. Ito na po yung yung pagkakamali ba ng mga didishit na masyado nilang inispoil detong si Robin at ginawa pang number 1. Alam ko, kita ko ngayon, marami po ang dismayado dito kay Robin Padilla. Dahil sa halip na magpaka-senador, nagpaka-bilibid. Utak bilibid, ugaling bilibid, hindi na po mababago yan. Hanggang pagtanda niyan, ganyan na po yan. Yung asta-asta niyang bad boy, dadali niya hanggang Senado. Nakakahiya. Nakakahiya. Maaring meron ding ilang mga Senado, Kongreso na nag-aaway-away. Nagkakasakitan. Pero gagaya pa tayo dun. Tayo ay sibilisadong bansa. Tinitingala at ginagalang tayo. Lalo na sa ginawa natin na people power. Noong 1987 o 1986, EDSA Revolution. Tinitingala tayo dahil dyan. Dahil nagkaisang mga Pilipino para sa pagbabago. Para patalsikin ng diktadorya. Pero, kung makikita ng mga ibang lahi, ng ibang mga kaalyado natin na mayroong ganitong senador, na unprofessional, unethical, mahina, ito yung weak eh. Hindi lang basta weak, pati mind weak, pati ang kaisipan weak. Diba? Ito yun eh. Yung sinasabi natin, lumabas na. O sige, bahala kayo. Ginawa nyo senador yan eh. Ginawa nyo pa number 1. O hayan ngayon ang ginagawa. Akala niya lagi siyang tama. Akala niya lahat ng kilos niya, sasabihin sa kanya ng mga kasama niya doon sa Senado, "Uy, ang galing mo, Robin. Ay, the best ka, Robin. Ay, tama yung ginawa mo, Robin." Hindi ganoon. So magkakapatid nga eh, merong hindi nagkakasundo. Yun pa kayang 24 sila doon. Iba-ibang ugali, iba-ibang pamilya, iba-ibang pinanggalingan, iba-iba ang mga naranasan sa buhay. Magkakasundo-sundo pa? Napakalabo. Diba kaya napakasakit po sa mata na makita na mayroong isang Robin Padilla dyan na umaastang sanggano, umaastang kala mo kung sino at umaasta po na matalino. Ayaw na nakokontra, mali naman yung kanyang mga pinagsasasabi. Unconstitutional naman ang mga ginagawang resolusyon. Diba kaya ewan ko ba? Yan na yun. Resulta ng 2022 election, meron tayong senador na obob.